Hindi ko naman po sinasabi ubusin yung oras nyo, pero yung mga programa po natin, dapat mag-inline po lagi kung paano po tayo mapapalakas spiritually, and at the same time, yung pong pamilya natin. And I know we have different concerns. Kaya po nga nag-commit ako doon po sa programa for the year 2016 on the area of stewardship, na kung saan, umpisahan natin from the very start, makilala po natin kung sino tayo bilang isang nilalang ng Diyos at anong po kakayanan natin. As we move forward, lahat i-discuss po natin as far as yung ating relasyon sa Panginoon, sa paglilingkod bilang isang ama ng tahanan, ano po yung mga bagay na dapat natin gawin. Kaya po, nakakatuwa, na sabi ko nga, ang baging part ng maging programa natin is isa yung ma-encourage pa natin ulit yung ibang mga kalalakihan to be part of the fellowship. Yan po ang Brother Jaime, si Brother Mario, si Brother Cesar. Kami na? Brother Cesar, Brother Edwin, which is, dito po rin pa rin ang Brother Edward, which is tumatayo rin po as a advisor, as a consultant po ng Men's Fellowship. Ako po yung pastor, kasi po, pastor, I'm handling the singing under the Golden Women of Faith, Friends, and then yung young adult and young people. So, dapat ginigilid ko po. But, dahil kalalakihan po ako, yung pong gusto mong sabihin sa inyo, dapat, muna tayo, muna tayo, magpakilala na po tayo ngayon. Mag-spearhead na po tayo. And, pinakamaganda kasi yan, we start doon po sa pamilya natin. Kasi once na nag-start po natin sa pamilya natin yan, is, magta-translate na po yan dito sa iglesia. So, marami pong gustong pagawa ang Panginoon, marami tayo po pwedeng discuss. Sabi ko nga sa inyo, ano man yung gusto nyo mapag-usapan. Pero syempre, tingnan muna natin kung ito ba ay karne, o ito ba ay hindi ganong karne. Kasi mahirap po, iba po ang ating maturity. Hindi po lahat makakaintindi mo. Let's say, okay, pastor, ganito turo mo. Masanda kayo, baka mamaya may makikinig, hindi niya maintindihan. Di ba? So, ano natin? Kaya sabi nga nila, slowly but surely. We will get there. Huwag po tayo magmadali. Huwag po tayo magmadali. Importante po, maging tama po yung perspective natin. At sa ating paglilingkod, tingnan po natin palagi is, ano po ba yung lagi yung makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon palagi. Kaya po, yung sinasabi ko nga sa inyo, basically, why His plan is creating the image of God. Tingnan mo yung sarili nyo. Mentally, morally, and socially, we are created to do that. Kaya dapat, daruin na po natin doon. And as we move forward, o sabi ko, Brother Jaime, what will be the next schedule ng stewardship? Hindi ko pa masyado matanda kasi paano natin itilatag. Pero, ano man yung mga pangangailangan ng kalalakihan, doon po tayo mag-well. Eh, usap mo kayo po, kahit without my presence, ano po yung kailangan nating mga kalalakihan na malaman na sama-sama nating pag-aaralan. Ilagay muna po natin yung mga kaalaman natin ng mga napag-aralan natin. Let's study together. Together with me, let's study together the Word of God. Ano po ba yung dapat natin malaman? Kasi sometimes because of yung resourcefulness natin, kung nag-research tayo, iba-iba po kasi mga pinagagalingan. But, balik muna tayo mismo sa the very pure Word of God. Ano sinasabi? Patungkol sa kalalakihan. Anong klaseng, dapat paano tayo magbuhay. Lalo sa mga sitwasyon na meron tayo rito, na yung pamilya hindi pa nakakilala, lalo na po yung asawa hindi pa nakakilala, paano po natin i-handle? Praise God. Dahil kasi yung sa mga esposo nyo dito na nakakilala sa Panginoon, makakatulong pong malaki yung mga kapatiran natin kalalakihan to share po sa mga ibang mga kalalakihan na hindi pa po nakakilala yung mga asawa. Actually, yun po yung prayer natin. Kaya po, bilang isang ama ng tahanan, dapat makapag-minister tayo sa asawa, lalong-lalo na po sa mga anak. Lalong-lalo na po sa mga anak. Dahil kilalanin po natin yung panahon ngayon. Yung kabataan,
Hindi naman pwede yung kabataan yun. Tagal na nun. Di ba? Yung kabataan siguro mga 10 or 20 years ago, o sabi natin 10 or 15 years ago, it's really different now. Kaya nga, dati, ang bata, pag nakipag-usap, may po, saka opo. Nagmamano. Diba? Di tradition yun, hindi. That is a sign of respect. Paano niya nakuha yun? Sa training, sa pamilya. Kaya po, malalaman mo, mga bata nagwawala, o may hindi maganda ang buhay, isipin mo kagad ano kayo nangyari sa loob ng tahanan. Kaya yun po yung unang tinila ko sa inyo kanina, Pastor Carlito. Brother Carlito kanina eh. Ano ba yung pangyayari? So, lumalabas kasi na nag-iisa kayo, wala kayong katuwag. Pero, hindi po dapat tayo mag-iba. Diretso mo rin tayo. Ito meron siya kasamang anak,